Mayong buntag kanatong tanan. Blessed Sunday everyone. Nga diin kita nausab malipayon. Ug mao gid ni ang takna nga kita ma-feel nato gyud no. 2 or 3 gathered in His name. Pataliwala ana gyud si Jesus na astong duol nining takna. Padayon kita sa patalingog sa pulong sa Ginoo mahitungod sa atong theme for this month, Hour of Revival. Og nini mga taknaa atong padayon sa tuki ang mga butang nga diin kita makamatngon sa mga panghitabo ug mga butang nga di maka-remind kanato unsa kita ug asa kita padulong labi na gayud sa mga pahimangno sa Ginoo pagbantay sa mga butang no nga makahimo makaangin sa iglesia as we move forward this year ato gayong mabantayan no unsa ang mga pagkinahanglan. Revival mo nang parayon kita naghisgot miaging Domingo nga nganong kinahanglan og revival tungod kay bisag unsay sitwasyon sa church kinahanglan gyud og revival. Mo nang gitawag inevitability of revival. Di gid na siya naa gyud siya bisag unsay kondisyon sa church. Og nining takna atong tan-awon ang kinatibuk-an gayud sa mga gipadayag sa Biblia nga atong angay bantayan og modelo nga gitawag ni nga letter sa Ginoo sa 7 churches. Kining sa Revelations 3, chapter 3 o chapter 4. O kini gayud nagahisgot mahitungod sa iglesia nga unsa kita ug unsay angay nato buhaton labi na karong mga panahon na nga diin kita naga-experience no og mga hardships in and out labi na gayud sa atong palibot nga naang pandemic. Kung tan-aw nato kining letter sa Ginoo, murag report card ni no, murag mo ni inyong grado. Mo na ingon nato miaging mga mensahe nga watch no sa mga butang nga kinahanglan kitag revival kay usahay mo ngitaw anong kinahanglan man kog revival nga okay raman ko. Nadinhi tanan sa 7 churches ang kondisyon gid sa church. Lain-lain og sitwasyon ug matag usa dinhi aduna gyud aplikasyon sa atong mga kaiglesihanan. The letters of the 7 churches. Kining pulong nga 7 dako kay ini nga simbolo sa Biblia kay perting daghan na gyud ang gi-mention diha nga 7 no. 7 pag-create sa kalibutan. 7 complete nga color sa rainbow. 7 ka feast sa mga Hudiyo. 7 deacons. 7 demons cast out gikan kang Mary Magdalene. 7 last words of the Lord Jesus Christ. 7 years of famine katong gi-propesya. 7 times mag-saum si Naaman para maayo ang iyahang leprosy. 7 years of labor ni Rachel para si Jacob mayang maasawa na si Rachel. 7 woes of the Pharisees. And lastly, 7 times 70 kung kita gusto mo forgive. 7. Kini nagpadayag nga ang number 7 is a symbol of completeness. Usa kini ka simbolo nga the number nga perfect and complete. Mo nang dinhi 7 local churches pero usa ra gyud ni ang gi-target ni Jesus. The whole church needs revival. Bisag unsa pa ang sitwasyon diha sa sulod sa iglesia. Mo nang tanaw nato isa-isahon nato ni or pahat-pahaton nato ni pagmaayo. No, ingon diha sa oni ang Revelations 2:20. Ato ta sa una, Church of Ephesus. Diha sa Revelations 2:1-5. Ingon diha to the angel of the church of Ephesus write, these are the words of him who holds the 7 stars in his right hand and walks among the 7 golden lampstands. Mo ni ang commendation sa ilaha sa Ginoo. I know your deeds, your hard work and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked men, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. You have persevered and have endured hardship for my name, and have not grown weary. Yet I hold this against you. You have forsaken your first love. Remember the height from which you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Tanaw nato ang Ephesus perfect nga church, no? Kay nindot kayo doctrinal, nindot kay sila, no? Stable, labor, pagpangalagad, pagtrabaho, full of activity. Nakita nato diha nga hard work ug sila pod dili gyud mo entertain og mga false. Ila gyud di na tolerate no?
kung nila ang mga false apostles ug nag-endure gid sila, persevere no sa mga hardships, wa gid sila nagmaluya diha sa pagkinabuhi sa iglesia. Sounds solid pero isa ang charge sa Ginoo sa ilaha. Ingon diha, they have forgotten their first love. They lost no ilahang nawala ang ilahang love gayon. They lost something very important, which is love for the Lord Jesus Christ. Kawang ka na mga butanga, no, mga aktibidades, doktrina, hardships, kawang kung wala ang pinaka-importante sa tanan, ang gugma. Mao kini ang gipangita gayud sa Ginoo. Mo nang ang Ginoo gani wa magtan-aw kung unsa kadako ang imong gibuhat, unsa imong posisyon sa church, unsa ang imuhang mga ministries, siya nagtan-aw. Nganong gibuhat nimo na? What is the reason behind? Kinsa nagtulak sa imuha? Hadlo ka mo impierno or you want me, you desire. Ako gyud nahigugma ka kanak. Mo na makita nimo diha nga ang love man God mo nay naghatag og purpose and meaning. Kanang mga butanga, mga ministries diha nag-survive to, nag-persevere pero walay meaning na kung wala ang love nga maoy pinaka-importante sa tanan. Mo nang kung tanan mahimo nang ingani, we are just going through the motions, no? Murag nagsabay-sabay lang sa anod sa panahon sa mga ministry sa church na forget ang first love. Mo nang dinhi atong tanahon gayud nga ang but pasabot nga they have forgotten their first love sa ato panaan nay laing love nga nagpatigbabaw diha. Gi-replace na unang sa iglesia, no? It is very important, no, to recognize kung ang ato bang gugma gyud kang Jesus Christ. Nakambyuhan na ba ni, no? Na-replace na ba sa mga butang kalibutanon, sa mga butang nga diin dito na ta ma-excited, dito na nato gi-desire, dito na ang atong kalipay, labi na gayud kining worldly things. Mo nang how to recognize, no? Na mga question no nga how to recognize nga nagkahinay kay sila wa man na sila kabantay gyud nga ang ilahang love nawala na, mo na danger. Mo nang tanaw nato ang mga pangutana, no? Ang mga butang nga to recognize aron mahibala nato. Mao na mga butanga. When my delight in the Lord no longer as great as delight in someone else or something else, we have lost our first love. Kung ato nang ganing matanaw, no, be honest. Asa magid ang atong delight? Mga butang or something else or ang atong delight si Jesus. Sa iyang gibuhat, sa iyang mag-create o siya mismo. When I view the command of Christ as a restriction to my happiness rather than expression of His love. No? Kung atong matanaw nga ang kanang mga iyang mga commands, restriction, dili expression sa iyang gugma kanato, we have lost our first love. When we claim to be human, ingani, makasala, manggid ko, tao, ramang ko, alangan, no? Ay, mag-judgmental, kay makasala, gid tao. Means, you have lost your first love. You have lost your first love. When I desire acclaim of men rather than approval of the Lord, you've lost your first love. Mo nang ingon diha, wa sila kabantay, no? You have forsaken. Mo nang ingon diha, remember the height from which you have fallen. Tanawa, no? Tanawa. Mo nang isa nga nato ma-evaluate sa church, no? Guilty ba taning charge ni Jesus sa mga taga-Efesos. Ikaduha nga iglesia, Pergamos, no? The Church of Pergamos. Atong makita na sa chapter 2, verse 12 to 16, ingon diha, to the angel of the church of Pergamum write, these are the words of him who has the sharp double-edged sword. I know where you live, where Satan has his throne, yet you remain true to my name. You did not renounce your faith in me, even in the days of Antipas, my faithful witness, who was put to death in your city, where Satan lives. Nevertheless, I have few things against you. You have people there who hold to the teaching of Balaam, who taught Balak to entice Israelites to sin by eating food sacrificed to idols and committing sexual immorality. Likewise, you also have those who hold to the teaching of Nicolaitans. Repent, therefore, otherwise I will soon come to you and will fight against them with the sword of my mouth. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Pergamum, no? Kini nga church, ganiha ang Ephesus, they are careless. Sila magpantay nga na-lost ng ilang love kang Jesus Christ. Kini nga church nagka-compromise, no? Nagka-compromise. Tanaw na to ang una diha nga sila nagka-adapt sa doctrine ni Balaam. Kinsa ni si Balaam, no, sa atong mga Sunday school, mamani kadtong propeta nga mahaylo og kwarta ni King Balak, King sa Moab nga i-curse ng Israelites para dili may ma-attack dinhi, no, kay mga Moabites kalaban man sa mga Israelites. Madala og kwarta mo nang mayong kag Balaam using spiritual gift
for financial gain. Profit man siya, no? Profita man siya. Mo nang greedy, mo nang ang Pergamum nagakompromise. Material ang kalaban gud kayo ang charge sa Ginoo, no? Meaning married to the world. Balaam is worldly, material things ang iyang focus. Mo nang makakompromise sa tuwa, no? Kinig yung material things. Nicolaitans, unsa ni mga Nicolaitans? Kini Nicolaitans, they are followers of Nicholas. O kini si Nicholas nagatudlo ni o naga-entice ni og mga tao nga okay ra mag-sacrifice og idols, no? Okay ra ang fornication. Mo nang nagadani ba nagasubdo og mga church members nga okay ra na, no? Immorality. Mo nang gitawag nato kanang usahay compromise. So ang compromise man go dili kay ni siya nga ni talikod gyud ka, no? Kun dili ni blend ba kana bitaw musabay-sabay nga pwede ra pero dili pod ana naga-blend, no? Naga-blend og materialism, no? Naga-blend og immorality nga makita nato nga ing-ana pod si Balaam. Si Solomon ing-ani pod, no? Naga-blend ang iyaha pag mga sawa og daghan para stable lang yang gingharian. Blending the world and the word of the Lord. Naga-blend ba? Naga sabay-sabay nga mahimong this is spiritual sense, no? Pero dili pure. Mo nang we cannot serve two masters. Pergamong charge nila naga-compromise. Ang kalibutan mo sulod, no? Ang culture, no? Blending. Mo ning ginahimo karon sa US naga-blend, no? Mao na karon ang divorce na ang president naga-support og abortion. Ngano? Kung tanaw nimo blending kay na sila positive nga katuyuan. Kay nagdaghan man ang mga tao karon nga badlungon, kay walay papa, walay tarong nga ginikanan, kay bulag, may pag-i-abort na lang na kaysa mahimo pa ng salot sa katilingban kini mga bataana. Naay valid reasons, but it's against the word of God. If we are blending, no, kay ang kita nao kaayuhan, dili ang pure nga pulong sa Ginoo. Kuman, that is compromise. Compromise na siya. It means we are not holding fast to the fundamental demands of God's word. Mao nang ang Pergamum naga-compromise. Ikatulo, murag 7 points ni. Unya patang laon na mahumanan ni. Thyatira, no? Thyatira sa verse 18 to 23 ingon diha, to the church of Thyatira write, these are the words of the Son of God, whose eyes are like blazing fire, and whose feet are like burnished bronze. I know your deeds, your love and faith, your service and perseverance, and that you are now doing more than you did at first. Nevertheless, I have this against you. You tolerate the woman Jezebel, who calls herself a prophetess. By her teaching, she misleads my servants into sexual immorality and eating of food sacrificed to idols. I have given her time to repent for her immorality, but she is unwilling. So I will cast her on a bed of suffering, and I will make those who commit adultery with her suffer intensely unless they repent on her ways. I will strike her children dead. Then all the churches will know that I am he who searches hearts and minds, and I will repay each of you according to your deeds. Ang problema gayon sa Thyatira, kining ilahang pagtanaw kang Jezebel. Si Jezebel, makita nimo sa 1 King chapter 16 to 19, propita ni si Jezebel. Propita nga dili tinuod. Tungod kay nagahatag siya teaching nga practice of fornication o food sacrifice to idols. Mao nang gitugutan nila nakurap ang church, no? Nakurap ang church. Mao nang si Jezebel sa iyahang lifestyle, no? Mao gani ingon diha nga fornicator ni si Jezebel. Mao nang gitagaan sa ganig higayon sa Ginoo nga unless, no, I have given them time to repent for her immorality, but she is not willing. Di gyud, no? Mao nang isa atong makita dinhi nga kamatuoran diha sa iglesia, like experience sa Thyatira. Una, tolerating sin. Tolerating sin. Itolerate nila si Jezebel, hibaw silang immoralidad, no? Immoral nga babae. Gitolerate nila, no? They failed to rise, no? And called Jezebel out from them. Wala nila gipadlong. Sa atong mga pagkinabuhi sa iglesia, sa kinabuhi ni Paul, no? Naagyod ng church discipline, no? Pero sa tuwa nagdagan man gud ang panahon nga ang church tungod sa church discipline daghay mga wala, no? Kay
pagdisiplinahon mo mangluod man, no? I-hate man ka, o nang ginawala-wala na siya, no? Pero ginabadlong gihapon, pero di na gito i-impose tong pareha tong ilapol nga pamaagi sa pagdisiplina sa membro. O nang makita nimo nga nagatolerate. Sa kinabuhi na ni Paul, dili gid sila. Bahalag mga suko. Ang importante di masuko ang Ginoo. Grabe ang charge sa Ginoo diha. I will strike her children dead kung dili sila magrepent, no? Grabe ang ug katong nisunod pud siya ha, madamay pod, magsuffer pod sa consequences mo nang tolerating sin. Ang pinaka-worst, no, kay si Jezebel nagiposisyon teacher, naiki-position sa church mo ni ikaduha nga delikado kaayo nga not only are tolerating sin but tolerating sinful people to hold key positions diha sa mga ministry sa church. Tolerating sinful people to hold ministry positions. Gitugutan nila si Jezebel nga magtudlo. Key position ang pagtudlo, no? Mo nang when sinful people hold positions in the church will catch the same spirit, no? Sinful spirit. Mo nang makita nato nga labi na sa mga key position, no? Kinatanaw ginato labi na gyud sa mga ato mga leaders. Diin, this is ministry, key position. It needs anointing, no? Anointing from above, dili sa tao gikan. Then third, not only tolerating sin but tolerating false teachings to take place. Ni-adapt pud sila sa mga pagtulunan o wa gid nila badlunga si Jezebel. Mo nang mahimo na nga ang word adulterated. Way nang kita sa una sa churches. Dita patakatagag pawali nga kanang bag-o lang kay sa una mga iglesia gud pag bisita ka, nay bisita unya tan-aw nato nga murag kuan man ni kanang leader man ni or pastor man ni so paulihon dayon, no? Paulihon dayon no takay bawon sa iyahang teaching. Mo na mga baptist na careful gyud nga mo kanitang dita pawali pod og kanang laing sekta sa mga anniversary, Thanksgiving, na ginibalaod sa association nga mag-invite mo mga speakers, the same denomination, no? Baptist kay bawta sa teaching. Because we are careful, no? Nga dita mo adapt o tolerate false teaching nga mo take place. Kay bawo kita daghang gyud makuan diha. Mo nang kita gyud, no? Kining pulpit dili gyud tanan otoridad niya. Dili ta nag-anoint diha. Di kay pastor siya anointed na siya. Careful. Tan-awon gid nato ang iyahang teachings. Mao nang allowing or tolerating false teachings to take place, ma-charge kita, no, diha ni Jesus Christ. And there are consequences of this. Adto ta sa ikaupat nga iglesia, Sardis, no? Sardis. Diha sa chapter 3 verse 1 to 3. To the angel of the church in Sardis write, these are the words of him who holds the seven spirits of God and the seven stars. I know your deeds. You have a reputation of being alive, but you are dead. Wake up, strengthen what remains and is about to die. For I have not found your deeds complete in the sight of my God. Remember, therefore, what you have received and heard. Obey it and repent. But if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what time I will come to you. Nindot po dun ta ang kinabuhi sa Sardis. Na sila reputation nga alive pero day patay tungod kay kini nga church patay kay itawag sila nga sleeping church. Sleeping church, it means nga ang ilang spirituality, they have the religious activities na ana siya pero outward lang, sa sulod wala. They are sleeping, it means pareha sa parable of the 10 virgins nga sila pag sleep good, you cannot respond to the life around, no? Usay mga pagkinabuhi diya sa natugman ka di ka kabantay. Unang ang sleeping dili aware sa mga pagpamuhat sa Ginoo, unsa karoy direkta sa Ginoo. Always nagasalig sa ilahang kaugalingong sensitivity dili unsay leading sa Holy Spirit. Unsay leading sa Holy Spirit. Unang sila naga dili sensitibo gayud niya na. Unang spiritually sleeping church. Unang di sila kapamunga, no? Dili sila kalahutay usab. Sardis, sleeping church. Nagakatulog nga iglesia. Then, adto ta sa ikalima, no? Laodicea. Kining Laodicea. Sa 14 to 19 sa chapter 3. To the angel of the church of Laodicea, these are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God's creation. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either or the other. So because you are lukewarm, neither hot or cold, I am about to spit you out of my mouth. You say, I am rich, I have
acquired wealth and do not need a thing, but you do not realize that you are rich, pitiful, poor, blind, and naked. I counsel you to buy from me gold refined in the fire, so you can become rich, and white clothes to wear, so you can cover your shameful nakedness, and salve to put on your eyes, so you can see. Those whom I love, I rebuke and discipline, so be earnest and repent. Makita nimo ang Laodicea, self-deceived church. Self-deceived sila kay una, they lost their vision. Pagtuon nila okay lang, no? Kumpiyansa kay sila sa ilang real nga state. Nga okay man may kwartahan man may dili ni open sa mga big church ha kay kini murag ang kuan diha kato mga big church nga kwartahan gyud kayo, no? Lose of vision tungod kay they think nga they need nothing. Wa may kinahanglan, no? Naa tanan. They were prosperous, no? Ang ilahang meaning sa prosperity is nagmalampuson sila materially. Na nakabot nila ang katuyuan gud sa church. Mao ni ang ilahang gitan-aw. Kung makita nato, na-deceive sila kay di na tinuod. Mo ilang pagtanaw, pero pagtanaw ni Jesus Christ dili. Ngano? They lose sense of values. Lose of values. Mo nang ang church basta dako naman God, masip na ang values, no? Ma-focus na dito sa machineries, no? Mao kini kasagarang loopholes sa mga dagko nga church. Focus na sa mga activities, programs, mga sa buildings, machineries, no? Unang careful tanini nga diha na ang nahimong dako nga value sa ilaha. They lost, no? Dako kay sila much activity, machines, large bank rules, multiple ministries, no? Daghang kay ministry gikan sa children, benevolence, evangelism, nahimo na ng focus. Mo nang di-focus on the outward and not the inward. Relying on material resources, no, madiminis ang motivation. Kay na may gisaligan, no? Wala na tong motivation nga gugma gayud sa Ginoo. Mo nang makita nimo nga nahimo silang half-hearted. Half-hearted kay okay man sila. Namon sila yung mga resources. Dili gitong passion, dili gitong desire, no. Dili gitong full nga si Jesus gyud ang ilang gitanaw ug nangita ang Jesus og they want Jesus Christ nga makita sa ilang mga kinabuhi. Mo nang lose of values. Mo nang danger, no, sa dagkong iglesia because we focus on machineries. Laban na gayod nga sa dagko gud nga mga church ang usay ginalalisan ang budget, no, kay diha man naga-focus, no. Sometimes we focus on buildings and not people. Dili tao. We focus on the machines, performance, ug dili na ang mga tao labi na kahit katong mga nangawala. Mao nang sa Laodicea kinahanglan yung revival. Dito ta sa ikaunom, second to the last is Smyrna. Ug makita nato kana sa chapter 2 verse 8 to 10, to the angel of the church in Smyrna write, these are the words of him who is the first and the last, who died and came to life again. I know your afflictions and your poverty, yet you are rich. I know the slander of those who say they are Jews and are not, but are synagogue of Satan. Do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecutions for 10 days. Be faithful even to the point of death, and I will give you the crown of life. Kini nga church, positive. Katong lima, negative ang dating gyud sa commendation sa charge ni Jesus Christ sa ilaha. Puro sila gayud negative. Kini positive. But still, they are on revival. They are on revival tungod kay ang persecution always nagahatag og revival. The more they are persecuted, sa persecution gud diha man gud masuta kinsay mga matinud-anon o kinsay di matinud-anon, no? Diha makita unsa gid atong abilidad ug unsa gid atong color. Sa mga persecution ma-reveal ang atong true color. Mo nang masala diha sa persecution. Mo nang ang church nindot kaayo gyud og naay persecution kay naa permanente revival. Kay diha masuta gayud. It separates those who are truly love the Lord kay sa dili. Mo nang ang church sa Smyrna persecuted church. Mo nang delikado sa mga iglesia kung wala sila gi-atake. There's something wrong. Dead church. Wala gani attack meaning way problema si Satanas diha. Way problema si Satanas. Dili siya magka-problema. Dili siya kinahanglan atakihon. No kay relax man, okay man, dili man wala may persecution.
Munang Satan is not afraid, di na maka-create og problema ang Satanas kung walay persecutions. Munang persecutions, the more no ang church sa NT sa una, the more sila gilutos, the more sila daghan, the more sila gipamatay, imbis mo undang mo daghan noon, kay the more daghan mo follow, the more daghay mahimo gayong tinuod. Munang Smyrna, persecuted church. Persecution kinahanglan gyud. Mo ang church dili kinahanglan mangitag comfortable kay maglikay ta og persecution niana. Then lastly, Philadelphia. Ang church sa Philadelphia ingon diha sa 8 to 10, to the church of Philadelphia write, these are the words of him who is holy and true, who holds the key of David. What he opens no one can shut, and what he shuts no one can open. I know your deeds, I have placed before you open doors that no one can shut. I know that you have little strength, yet you have kept my word and have not denied my name. I will make those who are of the synagogue of Satan, who claim to be Jews, though they are not, but are liars, I will make them come and fall down at your feet and acknowledge that I have loved you. Since you have kept my command to endure patiently, I will also keep you from the hour of trial that is going to come upon you and the whole world, to test those who live on earth. I am coming soon. Hold on to what you have, so that no one will take your crown. Nindot kayo kinabuhi sa Smyrna. Kaniha positive ang Smyrna because they are persecuted church. Kini positive gihapon because they are on fire. Church on fire. Nganong on fire? They have a continual revival. Kaya wala ko'y revival, walay fire. Kaya ang revival, kita ka ng bago ka perminti, ma-revive, perting no? Kanang bago bitaw ka, tanaw ning bago maluwas, grabe kay kadasig. Kung madugay-dugay na, di na pod, no? Kinalan na pod, i-revive, pukaw na pod. Mauning sila kanunay, kay open door, no one can shut. Wa gina, no? Open door. Iglesia nga open, nga walay makasyat sa kabubuton sa Ginoo, sa katuyuan sa iglesia. Tungod kay sila, nganong no one can shut, because they love the Lord Jesus Christ first and foremost. Then second, they love the lost. They love sinners. Munang open gyud ng iglesia, no? Ang ilahang mga ministries, ang ilahang they seek people, they prefer people, no? Kaysa ilahang komportable na sitwasyon. They seek the lost because that is mao gina ang una nga padayag ni Jesus nga go and make disciples of all nations. Katuyuan gayud kana sa iglesia. They love people and sinners and they love each other. Hindot kayo ilang fellowship. Tanaw nimo ang New Testament Church, grabe ilang fellowship. Nga din ang mga tao maaghat gayud og pangutana ngano ingana sila, no? Ka nagkahigugmaay sa ilahang kaugalingon nga wa gyud samo diya kanila. Ngunang even though they are tired, but still they are continue to fight and remain faithful. Mao kinatibukan sa iglesia o kinatibukan sa warning kanato o modelo kung asa ta dapit nga kinahanglan kay revival. Tananta kinahanglan og revival. We are a revival church, no? Kung kita gayod, we love the Lord so much, we love sinners, we love other people. We will hate sin, no? The devil, and we will not compromise. Let us pray.